iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, Panginoon. We thank you, Father God, for this lovely evening that you have given to all of us. And thank you, Father God, for the strength. Thank you, Lord, for the blessing that we receive from thee, Father, for the whole week. Father God, maraming salamat sa pagpagaling mo sa aking mga kapatid, sa kanilang karamdaman simula ulo hanggang talampakan. Father God, we thank you for this evening na muli po kami ay iyong kakatagpuin sa lugar nito, Panginoon, sa gawain mo sa flashing cell group. Father God, muli po kayong maghimala, Panginoon, sa gabing ito. Kami yung mga anak, Panginoon, na may kailangan sa iyo, Panginoon, ay narito ngayon. Yahweh, wala po kaming magagawa kung kayo po ay hiwalay sa amin. So, Father God, we ask you, your Holy Spirit to be with us, Father God, na siya po ang mamuna sa amin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay na aming hihilingin at gagawin sa gabing ito, Panginoon. Upang sa paghiwa-hiwalay namin, Panginoon, sa gabing ito, taglay namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Katulad, Panginoon, ng iyong mga apostles, St. Peter, St. John, St. James, na iyong po tinawag at nanatili sa iyo, Panginoon. At sila naman ay binigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon. At hindi sila, Panginoon, tumalikod sa iyo, Panginoon. Lumayo, subalit sila po, Panginoon, ay nanatili sa iyo, Panginoon, hanggat sa huli nilang sandali sa kanilang buhay. Father God, we ask you to anoint each one of us, Father, and anoint your word na aming pagsasaluhan sa gabing ito. And Father God, we ask you to anoint my lips and my tongue so that I proclaim your words in spirit and in truth. Father God, ang lahat ng narito, Panginoon, na nakataas ang kanilang kamay, may kailangan sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, ay iyong pagagalingin sa gabing ito sa pangalan ni Jesus of Nazareth. And Father God, sa lahat ng hinihiling at may kailangan sa iyo, touch them, Father God, with your mighty hand. In the name of Jesus, we claim and we declare that you are our God, our provider, in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos.
Everybody say hallelujah. 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 My sisters and my brothers, let us open our Bible to the book of St. Matthew, chapter 14, from verse 22 to 33. Glory to you, O Lord. Book of Matthew, chapter 14, verse 22 to 33. Glory to you, Lord. Then he made the disciples get into the boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. "It is a ghost," they said. Then they cried out in fear. At once Jesus spoke to them. "Take courage, it is I. Do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water towards Jesus. But when he saw how strong the wind was, he became frightened and beginning to sink. He cried out, "Lord, save me!" Immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God." My sisters and my brothers, this is the gospel for our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. To God be the glory. Glory to Christ Jesus. My sisters and my brothers, good evening.
Magandang gabi po sa inyo, mga taga-Pilipinas. First of all, I would like to thank God and thank you for being here. Dahil po sa matagal ko na kayong di nakita, lalo yung mga babae doon sa corner na yun. Salamat sa Diyos at nakita ko sila. So sisters and brothers, tayo po ay walang bago sa balit mga luma. But gusto ko pong i-refresh kung ano po itong gawain ni Yahweh El Shaddai. Maaring yung iba na tumatanda na sa gawain ay nalilimutan na. Subalit bata pa rin sa kanilang isipan na sila ay pusong 18 years old. But sisters and brothers, El Shaddai is one of the 7 covenant names through which God the Father, creator of heaven and earth, revealed himself to Israel. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the all-powerful and ever-living God who never changes. He is the same yesterday, today, and forever. And we can read it in the book of Hebrews chapter 13, verse 8. In Hebrew, El Shaddai means the God who is more than enough. He is the all-sufficient one. And the Jerusalem Bible translates El Shaddai as the Almighty God, or God Almighty. And we can read it in the book of Genesis chapter 17 verse 1 and Genesis chapter 35 verse 11. It is the aim of the El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International Incorporated to proclaim to the world the greatness, faithfulness, power, goodness, and love of God, to provide relief to people whose hearts and minds are burdened with problems, to heal the spiritual and physical afflictions of men in our time through preaching the good news of salvation of the Lord Jesus Christ. Ito po ang ibig sabihin ng gawain ng El Shaddai at tinumpisan po ito ng ating punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, in Manila, way back in 1984. So this coming next weekend, the 16th, 17th of August, we will be celebrating the 30th year anniversary. Of course, to be held in Ambil City in Paranaque, pero lahat pong chapter na malalaki na pag-ipon-ipunan, ito po ay dadalawin o magkakaroon ng gatherings. Katulad natin dito sa East Coast, tayo po ay magkakaroon ng pagtitipon sa Virginia Falls. So mga kapatid sa pananampalataya, ang gawain ito ay gawaing Katoliko, Catholic faith, na dati ang sinasabi ng iba, katulad ng sinabi sa akin na aking mga kamag-anak, si Brother Efren ay lumipat na sa ibang sekta. They don't understand that El Shaddai is a Catholic charismatic. Ito po ay pinamumunuan ng Catholic bishop, cardinals, at tayo po ay registered sa Rome. Ito po ay niregistered or na-recognize ng Pope John Paul II way back in 1990. Sisters and brothers, kung naalala ninyo ang kulay ng panyo nito, saan ba nanggaling ito? Are you sure? Kung alam ninyo, anong year itong panyong ito na inyong sinamigay at ako ay nakasalo? 11. Kulay blue. 11. Ito po ay ginawa dito ng November 2005. That's why. Sino ang may hawak pa ngayon na ganitong panyo na hanggang ngayon ito ay hindi ko pa nilalaban? Why? Dahil hindi ko pinangkukuran ng kampaman, kundi aking pawis lang pag ako'y pinagpapawisan. Sisters and brothers, ang panyo po natin ay kailangan natin alagaan. You know why? Because this hanging, that's the word of God. Nang word ng ating Panginoon ay narito, siya ang ating proteksyon sa ating buhay.
Kaya po maraming naliligtas dito sa panyong ito. Maraming gumagaling na siya. Samantalang ikaw, makakapanalangin ka lang kapag may rosary prayer dito sa gawain bago mag-umpisa. Pero alam ko, ang iba sa inyo, karamihan sa inyo, ay may morning prayer, may noontime prayer, mayroong subway prayer, may bus prayer. I know that. Dahil ginagawa ko rin po yun. Ang taong nananalangin, mga kapatid, maski hindi inalabas ang kanyang rosary, maski siya ay nag-roll through fingers, it is honored and always honored our Mama Mary. Mga kapatid, ikaw ay binibigyan ng guidance ng banal na Espiritu Santo. Because dito sa pagro-rosary natin, mga kapatid, kasama natin ang Inang Birhen Maria, the Holy Trinity sa ating pagro-rosary. At sa pagro-rosary natin, mayroon ba tayong napapala? Hello, sa likod, mayroon ba kayong napapala dyan? Mayroon tayong napapala. Dahil sa ating panalangin, mga kapatid, maraming blessing ang binibigay sa atin. Maraming inuudyok sa atin ng ating Panginoon. Kung si Jesucristo na nanalangin, inudyok sa Kanya ng Kanyang kasama, banal na Espiritu Santo, na puntahan ang Kanyang mga disipulo, bukod sa pakainin ang crowd, bigyan ng damit ang mga walang damit, bigyan ng kagalingan yung mga may karamdaman, bigyan ng pangangailangan yung mga taong nangangailangan ng mga bagay-bagay. Amen. May kailangan ba kayo ngayon sa Panginoon? Marami pa? Hallelujah. Nananalangin nga ba kayo? Nagsusulat pa ba kayo ngayon ng inyong prayer request? Panalangin po yun, kaya tinawag na prayer request. Tayo pa ay may panalangin. Ating paghingi sa Kanya. So sisters and brothers in Christ, kung tayo po ay humihiling sa Kanya, damahin natin o damdamin natin sa ating pakiramdam ng ating kahilingan sa Kanya ay galing sa ating puso. Bukal sa ating kalooban ang paghingi natin sa Kanya through prayers. Kung si Jesucristo ay nananalangin, mga kapatid, sa bundok o sa ilang, hindi lang yun para sa Kanya, kundi nananalangin para sa ating lahat. Na sana yung mga anak ko ay tumulad sa aking mga disipulo, sa aking mga apostol, na sila ay sumusunod pagkatapos pakinggan ang salita ng aking Panginoon, ng aking tatay. Sisters and brothers, if we pray the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pinupuri natin ang ating Panginoon. Sa pagpuri natin sa Kanya, mga kapatid, natutuwa ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Sa ating pagpuri sa Kanya, lalo kung binibigay natin ang ating sarili sa Kanya, mga kapatid, tayo ay sinusuklian ng ating Panginoon ng napakabuti para sa ikabubuti ng ating buhay, ng ating sarili, ng ating asawa kung may asawa ka, ng ating mga anak kung may anak ka, at lalo na sa iyong sarili, mga kapatid. Amen. 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 So, ang tatanggap ngayon ng tatlong bagay, itatas ang dalawang kamay. Tatlo lang ba ang kailangan ninyo sa ating Panginoon? Marami. Subalit may tatlong special na ibibigay sa atin ang ating Panginoon. Kayo ba'y naglakad na papunta rito o sumakay? Sa inyong paglalakad ba, kayo ba ay nanalangin na pagdating ko roon, makikita ko yung matagal ko nang hindi nakikita? At sa inyong paglalakad, nanalangin ba kayo na sa inyong pakikinig ngayong gabi, kayo ay may tatanggapin ngayon? Amen. So sisters and brothers, asahan po natin na tayo ay tatanggap ng biyaya buhat sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating
So sisters and brothers, tatlo lang itong tatalakayin natin. Ano yan, Brother Efren? Love, unity, and faith. In-scramble natin ngayon dahil sa darating na susunod na Sabado o Linggo, ito ay anong gagawin ng ating punong lingkod? Sasabihin niya, faith, love, and unity. Tama ba yun? Yes. Brother Ariel? Hallelujah. Maging saan man ito ilagay, love, unity, or faith, mga kapatid, kailangan natin ilagay sa ating puso, sa ating isipan, na may pagmamahal ang ating Panginoon. Number one, mga kapatid, Jesus loves you and I. Jesus loves the crowd. Few weeks ago, ito po ang ating tinalakay, una pakinggan sa Banal na Santa Misa, na kung saan pinakain sa Kristo ang crowd na over 5,000 people. Mga kapatid, yun ang pagmamahal ng ating Panginoon na maski walang ipapakain na nakikita doon, subalit sa kanyang pagka-Diyos nangyari at ito ay pinakain lahat. Dahil yung bata may daladalang ilang loaves na tinapay? 5 loaves and 2 fish. Mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, sinabi niya, dalhin ninyo dito ang 5 loaves na tinapay at 2 pirasong isda. At anong ginawa ni Kristo? Bago nag-multiply, anong ginawa? Siya po ay tumingala. Tumingala nga kayo. Sisters and brothers, sa pagtingala natin, siling at ilaw ang nakikita natin, subalit ang ating Panginoon sa tinuturo sa atin, every time na tayo tumitingala sa ating Yahweh El Shaddai. Ang ating Panginoon ay nagpapasalamat, tayo ay nagpapasalamat din. Kailangan tayo magpasalamat. Sisters and brothers, sa pagpasalamat niya, hiniling niya sa kanyang Ama, Yahweh El Shaddai, na ibigay ang pagkain nito na hindi magkulang sa over 5,000 people. Mga kapatid, kumain silang lahat na busog at may sobra pa. Parang mga Pilipino, pag in-invite mo, pag uwi may baon pa, may balot pa. So sisters and brothers, hindi nagkukulang ang ating Diyos. God provides at ang ating Panginoon kung magbigay ay siksik, liglig, at umaapaw. So mga kapatid, sa pananampalataya, every time na tayo ay tumatanggap ng biyaya, we must give thanks to our God, Yahweh El Shaddai. Kailangan lagi tayong nananalangin para sa ating mga kahilingan. Hindi lang yung lagi tayong, Lord, pahingin ito. Lord, pahingin yan. Lord, pahingin naman. Minsan, nagagalit ka pa pag walang dumarating. Lord, ano ka ba? Nakakarinig ka ba? But sisters and brothers, ang ating Panginoon ay hindi namimili ng bibigyan. He knows what you need. Alam na ng Panginoon ang ating Panginoon. Kaya nga lang, ang ating Panginoon ay ibig na tayong maglingkod sa Kanya o tayo ay magkaroon ng pakikipag-isa sa Kanya. Amen? Kung siya ay mahal tayo, mahalin din natin ang ating Panginoon. Hindi yung ang pagmamahal ay one way lang. Mahal mo lang ang isang tao kung may kailangan ka. So sisters and brothers, give and take. Mahalin mo ang tao. May kailangan ka sa wala. May gusto ka sa wala. Mahalin mo ang katabi mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you sister. I love you brother. I will feed you sister. I will feed you brother. Kapag ikaw ay nagluluto. So sisters and brothers, mahal niya ang kanyang mga apostles. Sinabi niya, sumakay na kayo sa bangka, huwag na kayo maglakad. Malayo yun. Sumakay sila. Nang sila ay naglalakbay na, few miles away from the shore. Mga kapatid, sa panalangin ng ating Panginoon, minsan tinanong ko sa aking sarili, sa nangyari sa kanila sa dagat.
Bakit inabot sila ng unos, inabot sila ng bagyo, kaya sila ay natakot. They were afraid of what's going on dahil ang kanilang boat ay tinutusap na ng malaking waves. Umiihip ang malakas na hangin, mga kapatid. At sa takot nila, of course, tumatawag sila sa kanilang Ama, sa kanilang Diyos. Sana Lord, kung nandito ka, may liligtas mo na naman kami. Remember the story nung sila po ay naglalakbay? Kasama nila si Kristo at inabot din sila ng unos. At si Kristo ay tahimik, panatag na natutulog doon sa stern of the boat. At sinabi ng mga disipulo, anong sinabi niya? O nila, Lord, hindi ka ba nababahala sa nangyayari? Natutulog ka lang dyan, kami ay halos mamatay na rito sa takot. Hindi na makatabi mo kung natutulog yan. Sisters and brothers, if Jesus is within you, matatakot ka minsan dahil wala kang tiwala. Nakasama mo pala ang Diyos. But sisters and brothers, if you cling to the Lord our God all the time, hindi ka niya pababayaan. Amen. Ano man bagyo ang dumating sa iyo, mga kapatid, problema, unos sa iyong buhay, hindi ka niya pababayaan. Amen. Nang sila'y takot na dahil ang waves ay tumataas na, halos lumubog na sila, biglang may lumitaw na tao naglalakad sa dagat. At ang sinasabi na, there's a ghost. Mayroong multo. Subalit, lumapit at papalapit si Yesu Cristo na hindi nila nakikilala. Peter said, Lord, if it is you, command me to walk on the water. Sisters and brothers, anong time kaya yun nung nangyaring si Yesu Cristo ay naglalakad sa tubig? When it says, on the fourth watch. Bakit po tinawag na fourth watch? Sino po ang nagbarko rito? Sumakay ng barko? Sila po ay nag-cross lang pero hindi sila nagtrabaho sa barko. I knew the fourth watch. It is early morning because the first watch is 4 p.m. up to 8 p.m. Second watch 8 p.m. to 12 midnight. Third watch 12 midnight to 4. And fourth watch is 4 to 8 a.m. Madaling araw, lagi kung si Kristo ay magpakita sa kanyang mga alagad. Kaya sisters and brothers, pagka nagigising kayo, naiihi kayo or nababanong kayo, early morning, ask to the Lord our God. May ibubulong sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Amen? So sisters and brothers, nakita nila, nagbubukang liwayway. Lord, if it is you, command me, sabi ni Peter. Command me to walk on the water. Ano sabi ni Kristo? Come, walk. Sisters and brothers, tumayo nga tayo. Kung tayo makakakapong pa. Ganun pa na po na, sarap ng upo natin. Hindi naman tayo maglalakad, itataas mo lang ang kanang paa, kaliwang paa, kanang paa, kaliwang paa, kanang paa, kaliwang paa, at ang arthritis mo ay nawala na. Itaas ang kanang kamay. Di ba ba? Itaas ang kaliwang kamay. And another one, another one, another one, another one, another one. Pati ang nangangalay mong kamay ay nawawala na. Jesus, 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 heal my sisters and my brother. Maupo po tayo. Mga kapatid sa pananampalataya, ng ating Panginoon ay inutusan si Pedro na maglakad. Siya po ay naglakad. Subalit, nang papalapit na po si Pedro, anong nangyari sa kanya? Siya po ay about to sing. At anong sabi ni Kristo?
You of little faith. Ano sabi ng Bisaya? Alam niyo na yan. You have little feet. My sisters and my brothers in Christ, kapag mahina o maliit ang iyong pananalig at pananampalataya sa ating Diyos, sa pakikinig ng mga salita ng Diyos sa simbahan mo sa gawain ito, mga kapatid, mararagdagan ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kung tunay na nagmamahal ka sa ating Panginoon, patuloy mong pakinggan at namnamin ang bawat salita ng ating Panginoon. Kapag ito ay inilagay mo sa iyong puso, sa iyong isipan, mga kapatid, nag-meditate ka sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay bibigyan niya ng kapangyarihan. Ang kamay ni San Pedro, tinawagan San Pedro, Jesus, save him. Gusto niyo rin bang maligtas? Na kung kayo ay lulubog na? Sino ang lulubog na rito? Ang lumulubog sa utang ay iangat ng ating Panginoon. Itaas ang kamay ng gustong itaas with Jesus. Hindi lamang sa material na bagay o financial na bagay tayo lulubog. Subalit ang ating spiritual na pananampalataya lumulubog na rin. Ibig ng Panginoon na ito ay kanyang itaas at itataas natin ang ating nanghihinang pananampalataya. Sisters and brothers, ang pag-angat sa iyo at sa akin ng ating pananalig at pananampalataya ay pangangalagaan ng ating Panginoon upang ito'y hindi mawala. Katulad ng pag-angat ni Kristo kay Pedro, hawak niya ang kamay ni Pedro at sila'y sabay na umahon at umakyat sa kanilang boat. Sisters and brothers, they have the unity once again. Na-unite muli sila. Na sila'y naghiwalay sa shore. Si Kristo ay pumunta sa taas ng bundok na nalangin para sa kanilang mga disipulo, para sa mga tao. Sila ay nanglakbay through the sailboat, mga kapatid, papunta sa kabilang ibayo ng Lake of Galilee. Subalit, ito ay subok sa kanila, mga kapatid. Unos, bagyo, malaking alon, malakas na hangin, mga kapatid, umabot sa kanila. Ito ay nararamdaman natin, dumarating sa ating buhay. Subalit ang ating Panginoon, hahawakan ng ating mga kamay. Amen. Hindi tayo pababayaan. Amen. Ang lahat ng ating pangangailangan ay kanyang ibibigay. Amen. Sasagipin ka, kapatid. Kung ikaw ay nahihirapan, sasagipin ka, hahawakan ang iyong buong pagkatao, ang buong katawan mo, upang ikaw ay kanyang iligtas. Sabihin mo lang sa kanya, Lord, save me. Lord, save me. Ililigtas ka ng ating Panginoon. Amen. He is our God. He is a loving God. He is a forgiving God. Kung ikaw ay nagkamali sa iyong kapwa, nakagawa ka ng hindi tama, mga kapatid, lalong nakagawa ka nun sa hindi tama sa ating Panginoon. So sisters and brothers, if you have done this, we must repent. Like what I mentioned in Virginia during the anniversary, mga kapatid, we have to pray. Prayer. First letter P is to praise our God. Letter R is to repent. Kung nagkasala ka sa iyong kapwa, nagkasala ka sa ating Diyos, of course, then you have to repent. Kung hindi ka hihingi ng pamanhin o tawad sa inyong katabi, sa iyong kapwa, at hindi humingi sa ating Diyos, mga kapatid, ang letter A na susunod sa word na prayer, ay hindi mo basta matatanggap. Anong letter A? Ask. Humingi ka sa Kanya at ikaw ay bibigyan. Kung ikaw ay naglinis ng iyong sarili. Mga kapatid, letter Y,
kailangan we have to yield. Magbigay ka upang hindi kayo magbungguan. Kung nagagalit ka sa iyong kapwa, kailangan kang mapagbigay. Magbigayan tayo. Kaya nga may word na give and take. Kung ano ang nararapat sa iyong kapwa, yung ibigay mo sa kanya. At ikaw naman, na nandyan sa kabila, magbigay ka naman sa kapwa mo na nagbibigay sa iyo. Hindi yung, kung pinagbigyan ka na, mataas pa ang iyong ego at hindi mo lalo babatiin ang tao. Ito po ay sala. Dahil tayong naglilingkod sa ating Yahweh El Shaddai, kailangan may mababa tayong kalooban. Kung tayo'y tunay na nagmamahalan at nagmamahal sa Diyos, mahalin nating tunay ang ating kapwa. Dahil ang sinasabi ng ating Panginoon, if you will say to me, Lord, Lord, I love you, but you hate your brother, you hate your sister, Lord said, you are a liar. So mga kapatid, sa pananampalataya para matawag tayong matuwid sa ating Panginoon, kailangan tunay natin mahalin ang ating Diyos at tunay natin mahalin ang ating kapwa. Masasabi natin, I love you, Lord. Sisters and brothers, sa pagbaba mo ngayon ng kamay, ano sa English ang word na tapat? Truthful, honest. Honest, kung babalik na rin mo sa pagbasa, ano yun? T-S-E-N-O-H. Honest, truthful, o truth. Mga kapatid, sa Tagalog, tapat. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapat ba ang iyong paglilingkod sa Diyos? Anong sagot? Amen. Tapat ka ba sa akin? Tanong mo ang kapatid mo. Anong sagot? Amen. Kasi pag matapat tayo, if you are honest to someone, honest to God, mga kapatid, tayo ay may pagkakaisa. Kung tunay na mahal mo, tapos matapat ka sa iyong kapwa, may pagkakaisa tayo, mayroon tayong unity. Kung babaliktarin mo ang word na tapat, T-A-P-A-T, ano pa rin? Pareho pa rin. Yun ang gusto ni Lord. Maging sa kaliwa o kanan, kailangan tapat ka. Maging sa unahan mo o nasa kalikod mo, kailangan tapat ka. Saan ka man umikot, T-A-P-A-T pa rin. Tapat ka. Dahil kung may sinungaling sa iyong kanan, mga kapatid, hindi kayo magkakasama. So sisters and brothers, we must be honest. Sabi sa taga Pampanga, we must be honest. So sisters and brothers, kailangan matapat tayo sa ating kapwa. Kung matapat tayo sa ating kapwa, matapat tayo sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. So sisters and brothers, that is the love of God, and the love of God makes you and I to have unity. Meron tayong pagkakaisa kung tayo may pagmamahal. Amen? Sisters and brothers, kung mahal natin tunay ang ating kapatid, hindi natin basta bibigyan ng problema. Hindi basta natin pagsasabihan ng masamang salita. Hindi basta natin mumurahin. Sometimes, pag ikaw ay nandiyan ang temper mo, nawawala ka sa sarili, nawawala na yung isip mo, ikaw ay lingkod pala ng Diyos. Nangyayari sa atin yan, hindi po ba? Dahil sabi ng iba, tayo ay tao lamang. O naroon natin sabihin, tayo ay tao lamang. Tayo ay tao, likha tayo ng Diyos. Na tayo ay nilikha ng ating Panginoon in His image, in His likeness. Kung tayo ay katulad at kawangis ng ating Panginoon,
tularan po natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Tularan natin ang tinuturo ni Jesus at tularan natin ang udyok sa atin, ang nag-udyok sa atin na banal na Espiritu Santo. Again, say, I love you sister, I love you brother. I want to unite with you sister. I want to unite with you brother. Upang katulad tayo doon sa boat na may unity sila. Sila po ay hindi nagtutulakan. Siguro yung kanilang layag, ano tawag doon, yung sail. Malakas ang unos, siguro sinasabi ng isa, hahawakan ko dito sa kabila. Ako rin hahawakan ko sa kabila para hindi tayo pumaling at hindi tayo matumba at hindi tayo lumubog. Sisters and brothers, kung may problema ang iyong kapwa, ang iyong katabi, sa halip na itulak mo, lakapin mo. Dati, ang lumang buhay natin, siya ay nangangailangan ng tulong. Bahala ka sa buhay. Subalit, dahil nandito ka sa gawain ni Yahweh El Shaddai, niyayakap mo na at sasabihin mo pa, magkano pa ang kailangan mo? Glory to God! Christ Jesus! Ganun ang may pagmamahal at may pagkakaisa. Mga kapatid. So sisters and brothers, kung natatakot yung kapatid mo dahil may nararamdaman, sabihin mo, take courage. Sabihin mo, lakasan mo ang iyong loob. Kansin lamang yan. Ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng ganap mong kagalingan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kapag may pagkakaisa, mga kapatid, ang congregation na katulad nito, ang gawain na katulad nito, mga kapatid, ang isang taong may problema ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ang may pagkakaisa, mga kapatid, ay hindi maski isa ay nagugutom. Panahon ni Ananias at Sapphira, sila po ay nagkakaisa, subalit mayroon pa rin hindi tapat sa kanilang pagkakaisa. At sino yun? Yung mag-asawang Ananias at Sapphira. So sisters and brothers, huwag na nating tularan yung mga taong katulad nila. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. During that time, kapag ikaw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo, mga kapatid, antimano, tumba, patay ka. Subalit sa ngayon, pag nagsinungaling ka, uunti-unti ka ng masamang espiritu. Subalit, kung ikaw ay nakikipag-isa sa ating Panginoon at may pagsubok sa buhay mo, tularan natin ang mga disipulo ni Kristo. Inabot man sila ng alon, malakas na oras, subalit tumawag sila sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagpakita sa kanila. Diyos yun. Hindi siya lumangoy, hindi siya nag-dive, siya ay naglakad sa ibabaw ng tubig, pinuntahan. Ikaw pa kaya na nandito sa gawain ni Yahweh El Shaddai at dapat naglilipot sa kanya, hindi ka na pupuntahan kung ikaw ay nararamdaman. Dahil mahal ka niya, ipakita mo rin ang pagmamahal mo sa kanya. Kung sinabing alas 7, mag-uumpisa rito, nandito ka ng alas 7. Pagmamahal mo yun sa gawain dito sa klase. Sisters and brothers, pag sinabing, ito ang damit natin sa anniversary doon, at magbibihis tayo pagkatapos na ng gawain. Ito kapatid ay susundin mo. Ito ang pagmamahal mong pakiyalang sa ating Panginoon. Amen. Sumusunod tayo sa katuban ng ating Yahweh. Palakpakan natin ang ating Diyos. Tayo kanina ay tumayo. Kanina tumayo tayo para maglakad. Nag-exercise tayo. Sigurado sa pag-uwi ninyo mamaya, yung may mga rayuma, arthritis, ay wala na. Amen. Amen. So sisters and brothers,
Kung si Pedro na pinalakad ng ating Panginoon at aawitan din tayo ng ating gospel choir ng walk in the light. Subalit, ang sabi ng ating Panginoon, kailangan para makarating tayo sa ating pupuntahan, kailangan marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, huwag nating kalimutan yung kung saan tayo nagmula. Dahil masinso ka na dito sa New York, masinso ka na dito sa Amerika, kinalimutan mo na yung mga taong tumulong sa iyo para ikaw ay nakapunta rito sa Amerika. Amen. Sisters and brothers, yung mga apostles ni Kristo, nandoon man sila sa gitna. Subalit, hindi nila nakalimutan si Kristo na nagpala sa kanila. Amen. Kailangan, kung tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa gawain ito, may man ang iyong pangangailangan. Sa iyong trabaho, kailangan mo ang oras. Subalit kapag binigyan ka ng oras o buwang ng ating Panginoon upang sa iyong paglingkuran, ibigay mo ang oras na yan sa part of your love to our God into the ministry of Yahweh El Shaddai here in Klaseng Cell Group. Marunong ba kayong maglakad? Maswerte yung may mga maswerte yung mga tao may mga tagapag-pick up sa kanila pag pumupunta rito. At sila ay pagpapalaing patuloy upang patuloy na bigyan ng panggasolina yung mga tao. Glory to God! Glory to Christ Jesus! Palakpakan natin ang ating Panginoon Yahweh El Shaddai. Naghahanda na ba kayong maglakad? Habang tumutugtog ang ating mga gospel choir, ang ating paglalakad ay katulad kanina. Maestro! Sisters and brothers in Christ, napagod ba kayo? Ganda lang kayo?
ulit tayo. Malapit na tayo. Dahil God, if Jesus saved Peter, He saved all the apostles on the boat, and Jesus will save you and I. Who want to be saved? Who need salvation? Of course. Lahat tayo. So sisters and brothers, huwag na tayong mag-doubt. We must not doubt anymore na kung ano itong ginagawa natin. Sometimes, tayo'y sasabihin natin, balik tayo ng balik sa gawain. Wala namang brother, nangyayari sa akin. Sisters and brothers, huwag po natin sabihin yun. Marami pong nangyayari sa iyo at sa akin. Every minute of an hour. And every hour of the day, maraming nangyayari sa atin. Ang nangyayari sa atin, puro mabuti. Subalit sa ating paningin, kung ang nangyayari ay hindi mabuti, let us give thanks to the Lord, our God. Sabi nga ng ating nababasa, in all circumstances, we have to give thanks to the Lord. Dahil hawak tayo ng kamay ng ating Panginoon. Amen. Can a person lose or forfeit their salvation? After all, didn't Jesus say in John chapter 10 verse 28, no one can take my sheep out of my hand. No one. Walang sino man makakakuha sa iyo at sa akin sa kamay ng ating Diyos na buhay. Hawak tayo ng kamay ng ating Panginoon. So sisters and brothers, have faith in God. If you love God, if we have unity in this ministry, if we have unity in our family, have faith ng ating Panginoon ay hindi nagtatago. Kung ang ating Panginoon ay hinawakan niya si Pedro, hawak niya lahat ang kanyang disciples at hindi nagiba, hindi lumubog ang bangka o barko na kanilang sinasakyan. Sisters and brothers, nakarating sila sa kanilang paruroonan. Jesus saved them. You will be saved. I will be saved. Because God is with us. Amen. Sometimes, sasabihin, Katoliko ka ba? Masisave ka ba? May ibang sekta na nagsasabi, kami lamang ang maliligtas. Hallelujah. Ang lahat na sumasambat, tumatawag sa ating Panginoon Diyos ay kanyang ililigtas. But sometimes, there's a question, do Catholics believe that they can work their way into heaven? Let's put it this way, sisters and brothers. If they think that they can get into heaven by any means, apart from Christ Jesus, they are completely wrong. Thank you, brother. In not truly Catholic. Maaring hindi Catholic. Christ of Nazareth, I command all evil forces na nananahan sa katawan ng ating kapatid. At sa pangalan ni Cristo of Nazareth, I command evil forces to get away. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we invite the Holy Spirit to be in my sisters and my brother's life. Holy Spirit, be with him, be with her. Heal. Ano man ang karamdaman ng aking kapatid ito, Panginoon, ipuin mo po ng iyong mapagpal. Sa inyong paghipo sa kanyang ulo na may karamdaman, ipinagaling mo na, Panginoon. Sa karamdaman ng kanyang puso, Panginoon, alisin mo ang sakit ng kanyang puso. Sa mga arteries niya, Panginoon, ipuin mo ng iyong mapagpal. Sa kanyang lungs, sa kanyang hihina, sa kanyang liver, sa kanyang sinapupunan, sa
sa kanyang kidney, Panginoon. Ipagkaloob mo ang kalakasan, ang function ng kidney na yan sa pangalan ni Jesus. Kasi napupunan ng aking mga sister, Father God, heal. Yahweh, in the name of Jesus Christ of Nazareth, katulad ng paghawak ko dito kay San Pedro, na binigyan mo, Panginoon, ng katatagan, nalis ang kanyang doubt. Alisin mo, Panginoon, ang doubt ng aking kapatid. Alisin mo, Panginoon, ang kanyang pangangamba. Kung ano man ang problema ito na mayroon siya. May problema kami, Panginoon, subalit kami ay nasa iyo. Ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, dahil ikaw po ang may sabi, ikaw may pangako, Panginoon. Now we have to keep all our trouble, as you have said in the book of St. Peter, 1 Peter 5:7. Cast all your worries to Him, and He will take care about you. Sisters and brothers, manatili ka at pakinggan mo, namnamin mo ang salita ng ating Panginoon. He will heal. He will take care of you. Kapatid sa pananampalataya, sa ating mga naririnig ngayon, hindi lamang ang boses ni Brother Ephraim, subalit ang boses ng ating Panginoon at ang kanyang kamay na nakapatong sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, sa mga sandaling damayin mo ang banal na Espiritu Santo. Siya ang sumasayo, siya ang sumasa atin sa mga sandaling ito, at siya ang sasa atin sa lahat ng panahon. Kailangan lang natin mahalin natin ang ating Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, and we must have unity in our family, we must have unity in this community, and have faith always. At tayo ay magkaroon ng katotohanan sa ating sarili, magkaroon ng katapatan. Maging tapat ka sa iyong sarili, maging tapat ka sa iyong katabi sa kanan, sa kaliwa, sa likod at sa harapan, at maging tapat ka sa ating Panginoon. God will be with you always. The Holy Spirit will be with you. Sisters and brothers, ikaw, anak ng Diyos, tinuring anak ng Diyos, patuloy kang bibigyan ng biyaya buhat sa araw. Sabihin mo, I know the Lord. Sabihin mo malakas, I know the Lord. Will make a way. Where there seems to be no way. I know the Lord will make a way for me. Ilagay natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Kausapin natin ang ating Panginoon while our choir, gospel choir is singing this song. Yeah.
gawain sa pamamagitan ng ating punong lingkod, sila po ay binibiyayaan ng Diyos. So sisters and brothers, higit sa lahat, ang mga problema nating suliranin sa ating buhay, lalong-lalo ang mga karamdaman na maaaring sabihin ko sa ating lahat na wala ng lunas, subalit may magagawa ang Diyos. Kung ikaw ay nagbibigay sa gawain ito, kapatid, huwag mo nang itanong kung saan napupunta. Kapag binigay mo sa Diyos ang isang bagay o isang mahalagang bagay, may halaga, give it to the Lord and never question it, dahil ito'y para sa Diyos. Bahagi mo ito para sa gawain ng ating Panginoon upang ang kanyang salita ay mapalaganap sa buong sanlibutan. Kung ikaw ay free, may freedom, nakakapakinig ng salita ng Diyos dito sa Amerika, nabibigyan din ng freedom ang mga tao na ibig makapakinig ng salita ng Diyos, especially those who are in Arab countries. Ibig nilang mapakinggan, subalit bawal sa kanila. Subalit magawa ng paraan ng ating Diyos. May magagawa ng Diyos sa lahat ng bagay na hindi natin alam. So sisters and brothers, at this point of time, kinakausap natin at kinakausap din tayo ng ating Panginoon. Those three special requests of yours sa ating Panginoon. Sa pagpigil ng ating gospel choir, bibilang po ako ng 3. After the count of 3, isisigaw natin ang 3 bagay na napaka-importante sa ating buhay, sa ating pamilya, na ibig natin tanggapin sa ating Panginoon. Usually, we are asking one special gift or blessing from our God, but this time, tonight, 3 ang ating hihilingin. Kasama niyo kung may hihilingin din ako. Isisigaw natin sa ating Panginoon yan after the count of 3, at walang ibang makakarinig nito kundi ang ating Panginoon. Lahat tayo sisigaw. Meron ba kayong isisigaw? Amen! Handa na ba kayong sumigaw? Amen! After the count of 3, isigaw natin sa ating Panginoon. 1, 2, 3! Sa pangalan ni Jesus, tinanggap mo na ang iyong isinigaw. Ay hipuin mo ang iyong pagpalang kamay na sila po ay biyayaan ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Cristo of Nazareth, kami po sa aming paghihiwa-hiwalay ngayong gabi, taglay namin, Panginoon, ang pagpapala, taglay namin ang kapangyarihan mo, taglay namin, Panginoon, ang kabutihan, ang pagmamahalan, pagkakaisa, at pananalig at pananampalataya na galing sa iyo. Sa pangalan ni Cristo, ito po ang aming panalangin. Everybody say, Amen! Amen! Finally! Jesus,
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon